Ito, magtataho. Tinalo siya ng magtataho, mga pre. Matapos ngang matalo ni Eman Bacosa sa kamay ng sinasabing magtataho, ay tila nagsalita na nga po si Rodelyn Perez, ang nakalaban ni Eman. Wika niya sa kanyang mga basher na nagsasabing delivery water lang daw siya at magtataho. Aminado tayo, ang daming hindi naniniwala sa'yo, ang daming nagbabash na wala ka daw panalo. Ano yung sabi ng iba? Ang dami na babas na delivery water lang daw po ako. Saka magtataho. Ito, magtataho. Tinalo siya ng magtataho, mga pre. Okay. Samantala mga buddy, marami naman ang nakapansin sa ipinakitang depensa ni Eman Bacosa. Dahil sa tuwing sinusugod ito ni Rodelyn, ay halos mabutas ang depensa nito. Ang mas kapansin-pansin pa roon, kapag sunod-sunod na siyang sinusuntok ni Rodelyn, ay umaatras lang siya at pumupunta sa corner, dahilan para paulanan siya ng mga suntok. At ang masaklap pa roon ay hindi na siya umaalis at umiilag. Sa tuwing pinauulanan siya ng suntok, ay sinasalo niya lang. Alam naman natin na may lakas din talagang sumuntok ang kalaban, kaya 7 beses ding bumagsak si Eman. Marami naman ang nagsabi na ang layo ng galawan ni Jemuel Pacquiao kay Eman dahil si Jemuel ay pang-professional na talaga ang galawan. Samantalang si Eman ay parang bata gumalaw. Pero sana ay huwag naman nating i-bash ang isang tao dahil noong unang laban naman ni na Eman at Rodelyn ay tinalo naman ni Eman si Rodelyn via majority decision. Alam naman natin na hindi pa talaga hinog si Eman dahil napakabata pa nito sa mundo ng boxing at marami pa itong kakaining bigas. Kung ang tatay nga niyang si Manny Pacquiao ay natatalo rin, siya pa kaya? Sa kabilang banda naman mga buddy, hindi nga po matanggap ng nanay ni Eman Bacosa ang pagkatalo ni Eman. May banat po kasi ang nanay ni Eman Bacosa. Basahin natin. Ang sabi niya rito, dahil daw sa round 2 ay hinayaan ng referee. Kahit foul na, baliwala kay ref. Suntukin ang likod ng ulo, wala man lang minus. So yan nga mga buddy ang pahayag ng mama ni Eman Bacosa. So mga buddy, para sa akin, hindi ako basher ni Eman. Pero sa tingin ko, dapat ay kailangan din tumanggap ng pagkatalo. Ganun talaga sa boxing, may nananalo at may natatalo. Kaya dito sa pahayag ni ma'am ay hindi ako sang-ayon kasi biglang sinisi sa referee ang pagkatalo ni Eman. Talagang hindi patanggap. Pero ako mga buddy, talagang kay Eman ako. At kitang-kita naman na kaya niya ang kalaban niya. Ang problema lang ay may kaunting pagkakamali talaga kaya natalo si Eman. Kaya sa mama ni Eman, congrats pa rin. Kasi malay natin, balang araw ay isa ng ganap na world champion si Eman. Ganun talaga ang buhay sa boxing. Madadapa ka muna bago ka bumangon. So ganun lang naman yan mga buddy. So ito pa, basahin ulit natin ang post ng mama ni Eman Bacosa. Ito ang sabi niya, gamitin nyo lang content si Eman para mabusog kayo mga bashers or users. Go! Maghanap buhay lang kayo. Sana makatulog kayo sa mga panggagamit nyo para lang kumita. So dito mga buddy, ano ang masasabi nyo dito? May nabasa rin akong comment na sinagot ito ng isang basher. Ang sabi niya, bakit daw noong nanalo si Eman ay okay lang daw i-content at natutuwa pa sila kasi lalong sumisikat si Eman kapag kino-content. Pero nung natalo, bawal na agad i-content? So yan mga buddy, sinagot na ng basher. Ano ang masasabi nyo dito mga buddy sa pahayag ng basher?